Hello po sa lahat. Good morning. Good morning sa ating mga ka-reels dyan, mga loves. Good morning at sa ating mga piggies. Ito sila. Tapos na sila kumain. At saka, hindi ko sila masyadong binubusog kasi nga nagsusuka-suka sa dami ng kanilang kinakain. And then, ayan, ito oh, na mamaga yung ari niya. Ano na yata yan yung baga tawag dito, naglalandi. Early age silang naglalandi baga. Ayan oh, namamaga yung ari niya. At saka bilisan yung lumaki mga babies, kain lang ng kain. Kasi nga mihit ba? Parang gano'n na nga eh. Mihit na ang baboy ngayon. So, nagtataasa na ang presyuhan. Mataas na ng presyuhan sa palengke. Mataas na ang bilihan ng mga buyer ngayon. Sa hindi magkakapareho yung lugar pero mataas na yung presyuhan. Season na baga. Mataas na yung live weight, mataas na din yung rasyon. So, sa mga hog raiser ngayon ay makakabawi na naman tayo. Kabawi-bawi na naman tayo sa mga ilang ilang panahon na talo. Ayan, ilang pagkakataon na natalo. So, at least sa 1 year, makakabawi ka naman lang ng 2 beses, 3, pwede na yan. Samantalang, sa ngayon na buwan, season, kadalasan hanggang April or first week of April, parang ganon. Kung hindi ako nagkamali. Pero, after 3 months nito, 4 months, parang May yata, babalik na naman to, yung bababa yung presyo. Bigla na namang, ano ba yan? Paano na? Bigla na naman yang bababa yung presyohan ng baboy. Alam niyo kung bakit? Dahil ngayon, mataas yung, 'di ba? Mataas yung presyo, mataas yung bilihan ng buyer sa aming mga hog raiser. Mataas yung kuha nila ng baboy. Marami ngayong naiengganyo na mag-aalaga. So maraming nag-aalaga ngayon ng mga biik na palalakihin, gawin nilang fattening. Tapos pagdating ng 3 months o 4 months, marami na naman yang baboy. Hindi na naman yan nagkaubusan ng stock. Marami na naman yan stock. So, ang mangyari nun ay bababa na naman yung presyo. So, pag bababa yung presyo, kasi maraming stock ng baboy, ayan, lugi na naman tayo. dahil yung feeds ay hindi naman yan bababa yung presyo. Ganon pa rin, kamahalan pa rin siya. So, ganon ang nangyari. Sa ngayon, yung sa ibang lugar, nagtataasa na din ang presyo ng karne sa palengke. Kasi nga, mahal yung baboy, nihit yung baboy, ganon ang nangyayari. Pero, pagdating ng buwan na bababa na naman yung bilihan ng buyer sa aming mga hog raiser, bali mababa na naman yung kuha nila, ang presyo sa karne ng palengke ay hirap silang maibaba. Ganun. So, hirap silang babaan yung presyo. Buti sana, pag bababa yung presyohan ng karne, ay, bababa yung bili ng mga baboy, ay bababa agad din yung karne. Kaso, hindi masyadong bumababa. Bababa lang siguro ng 10, ganon. Pero sa panahon ngayon na season yung mga
ng mga alaga natin, mahal yung ano nila, mahal yung presyohan nila. Marami kasing okasyon. Marami siyang mga nagdadatingan na okasyon. So, nagsimulang tumaas nung beer. Parang beer September yata. Ganun. Medyo mataas na yung presyo. Hanggang December. Kasi nga, pag September, November, ganun, nagsisimula na yung okasyonan. 'Di ba? Meron ng ang tawag doon, undas. Pagdating sa undas pa lang, so marami na yung namimili ng karne. Hanggang sa continue na yan to December. Pagdating sa December, dalawang may Pasko at saka New Year. At maraming naghahanda ng pang Christmas, pang New Year. Maraming nangangailangan ng karne, nangangailangan ng baboy, maraming nagkakatay, ganun, panghanda ng Christmas, pang Christmas party, at magkasunod pa yung New Year. So, pagdating dito sa January, nihit na yung mga baboy. Hanggang April. Kasi nga, pag March to April ay graduation yan. So, marami ding maraming bumibili ng baboy for graduation, kinakatay, or ginagawang litsunin. Ganon yung nangyayari. Magkasunod ang okasyon sa mga ganong buwan. So, pagdating na naman sa May, mag-i-enrollment na naman, May hanggang August, July, minsan nga September, hindi pa yan masyado, ay bababa na naman yung presyohan ng karne. Bababa na naman yung presyohan ng baboy doon. Kasi nga, need ng maraming pangangailangan, mag-enrollment, tapos may maraming gastusin pa ganun na meron tayong may pasok yun sa mga time na yun enrollment. So, baga, anong tawag doon? Ginagamit sa mga punctuation. Kaso nga lang, ang saklat is mababa yung presyohan ng baboy. So, masyadong marami yung mga maraming baboy. Hindi baga season yan sa magandang presyo. So, yung mga time na yan ay matumal yung bintahan natin dyan. So, noong last 2023, nagsimula akong mag-alaga is February, March, ganun yun. So, nag-dispose ako ng June. Ayun, doon ka jumakpat sa matumal yung presyohan ng baboy. So, ang nangyayari ay muntika na tayong malugi dahil nga mahal yung sako ng feeds at saka matumal yung benta, mura lang yung bili sa ating mga alaga ni buyer. So, mura lang, naka live weight pa yon, pero kasi hindi ako ang nag-aalaga, pinapaalagaan ko lang. Ganun yung nangyayari. Kaya, ang tawag dito, mura lang yung mga mga buwan na yan. Sa June, simula sa May, June, July, August. Ganun, mababa yung presyo. So, dito ka na naman makakabawi sa pagdating ng beer. Simula yan aakyat pagdating ng September, o hindi pa masyado ng September, so October, November, simula na yan. Hanggang December, na talaga yan, tataas na ang presyohan ng baboy ulit. So, ganun ang nangyari. Mula 2023 hanggang ngayon, 2025, ay ilang beses na din ako nakatanggap ng pagkatalo, pero bawal tayong susuko. Ganun lang. Tuloy-tuloy pa rin kahit na magkakandara pa tayo dito sa utang.
para lang may maipakain sa ating mga alaga. Kasi naman, nakapag-ano ka na, nasimulan mo na, so, sayang naman kung titigil mo pa. So, ganun lang, tuloy-tuloy lang ang buhay, laban lang, kahit papano, ay makakabangon din tayo at makakaraos din. Wither naman kasi ang pag-aalaga ng mga hayop o di kaya baboy natin. So, minsan, nasa talo, minsan panalo. Para lang din tayong sumusugal dito. So, ganun lang po at maraming salamat. Sana may mga natutunan kayo sa aking videos at salamat sa suporta niyo palagi. Thank you for watching. Please like and share to my YouTube channel para ma-update kayo sa ating mga susunod na video at masubaybayan nyo ang ating mga alaga at paano natin sila pinalaki at inaalagaan. So, bye-bye!